Hello guys, ito pala yung yun nga, yung nabili kong dream car na second hand. Isa po tong Toyota Fortuner 2013 automatic transmission. Ito po ay gasoline engine. Yung engine niya po to is 2TRFE. So, yung kuha ko nito is nasa 525k lang. At so far, ang nakita ko lang naman na issue is yung bypass hose niya sa coolant may leaking, kaya nagbabawas yung reserve reserve niya sa coolant. At yun, may mga flaws din yung katulad nito. May biyak na yung kanyang tawag ito, yung kanyang side mirror. Natanggal yan, pero parang kinumpunin lang nila. And yun, gusto ko lang sa inyo i-tour kung ano ba yung sa loob ng sasakyan. So far maganda naman yung interior niya, hindi pa naman siya overuse. Kahit pa paano na maintain ng owner. So ako pala yung nakabili, third owner na ako. So yung sasakyan na ito is ano siya, yung company owned po to ng ng isang company. At binili ng yun nga yung sa second owner, at ako yung nakabili. So far hindi ako sure kung buy and sell yung nabilihan ko, pero so far nakita ko is okay naman yung unit, wala man ako nakitang bangga, at hindi pala ako nagpasama ng mekaniko. So far yung pagbili ko nito is through visual check na lang, at yun nga sama ako sa pag test drive. Yung driver lang nga yung owner nga lang yung nag-drive, and then nagpunta lang ako sa may isang car repair shop. Parang pina-PMS ko lang, dinouble check ko lang kung may bangga or wala, and then yun. Tapos nung nakita ko yung is nag-deal na rin ako. Kaya yung deal namin is 525k yung aming deal. So far, ilang beses ko na to ginamit, at nakapunta na rin ako sa malayo, and wala naman ako may nakitang issue. And yun, willing naman ako na i-repair kahit ano yung mga sira, basta hindi lang yung major. Kaya yun yung purpose ko na dapat meron ka talagang budget para sa mga repair, kasi pag sinabi mong second hand kasi is hindi mo maiwasan na meron. So yun nga, kung kaya ko naman mag DIY is DIY. At for your information, wala pala akong idea sa mga sasakyan, and then yung yung mga alam ko lang is through internet lang. So nagpalit na ako ng nag-change oil na ako, nagpalit ako ng ATF fluid, and then yun, dinandaan ko na yung pagpapacheck nito. Then gusto ko lang i-check sa inyo yung mileage nito. Okay. So yung mileage pala nito is nasa focus ko muna. Masyado makita. Yan, nasa 118 kilometer. So check natin. Mag-1 click pa to. Yun. At yung ano niya pala, stock lahat to, walang masyadong pinagbago dito. So yun, so far na satisfied naman ako sa binili ko, kasi nakita ko to sa marketplace. Ito lang ata yung pinakamura na nakita ko sa marketplace. Automatic transmission po yan. So for yung transmission niya, tsaka yung
ano niya, wala akong may naramdaman na delay or something. At yung interior niya okay pa naman, may mga flaws lang ako na nakita, pero yun, hindi naman talaga hindi naman talaga ako mo naman talaga yan sa mga second hand. Katulad dito, medyo sira na yung cover niya. At yun, pero sa akin naman kasi importante is yung makina na walang aberya or walang palya. So far yung interior niya is okay. So patayin muna natin. Pakita ko sa inyo yung kanyang makina. So far yun lang naman yung na yung problema niya is yung bypass hose coolant niya, tsaka yung ito sa may windshield ng sa side mirror ng driver seat. And sa loob naman is okay naman siya. Nag-long ride naka-long ride naman. Ilang beses na ako nakapunta sa malayong lugar. Then wala pa naman siyang aberya or something. Overheat wala pa naman. At yan, wala pa naman ako may pinagbago. Yung pinagawa ko lang naman is yung yun nga, nagpa-change oil ako para at least ma-monitor ko lahat. And then ETF fluid, medyo marumi na kasi yung ETF fluid, parang hindi na ata na palitan. And then yung kagandahan kasi is meron siyang sa kasa na kasa booklet. So yung sa kasa booklet naman is meron siyang yun, meron siyang service. Ito. So far, meron siyang kasa service. Yung last service niya is nasa 101 noong 2022. So 2013 pala to, year model. Kaya so far naman ako satisfied naman ako sa binili ko. Wala namang bangga, wala namang kasi pina-check ko to, pinalift ko rin to para makita sa ilalim kung may bangga ba or wala. And wala man silang may nakita. Tapos chinek na nila. Yung problema lang nung nakaraan is yun nga, yung sa reservoir na wala ng laman. Yan, ito po yung makina ng 2TR FE engine. At so far hindi naman siya marumi. Kahit pa paano ay malinis. Nung na-check ko to ay nakakita ko yung ganito yung kondisyon, hindi masyado malikabok. At sinusundan ko na rin kahit pa paano ng punas-punas. At dito ko nakita yung isa. Actually ako naman yung nakakita na may tagas yung bypass hose niya, at pinalitan ko to ng steel na bypass hose. Ewan ko lang kung makikita nyo dyan, basta banda dyan sa ilalim. Kinuha nila to at pinalitan ng kasi yung bypass hose na kasi is yung tawag nito, yung plastic pa. So ito pa ngayon ito pa ngayon yung bypass hose nya. Ito yung may leaking. Yan, ito sira na nga rin kasi plastic lang kasi to. So meron na binili ko aftermarket siya. Binili ko ng steel tube para at least hindi na siya mapunit ulit kasi pangit yung stock niya. Kasi syempre sa init ay malaking chance niya na matawag ito na mabasag or mabutasan. At yun, wala naman akong problema so far. Ang iniisip ko na lang is yung mga preventive. Kahit paano ay pinalitan ko na rin yung bago ng fuel filter dyan, para kasi 100k na yung fuel filter. Tsaka
sa kasa ko pala to pinalitan. Pero yung pag-ayos ko sa yung pag-ayos ko sa bypass hose coolant is sa ibang lang, third party lang na repair shop. Kasi sa akin, for me, mas ako kasi yung inisip ko kasi is more on makina. So hindi naman talaga ako sa mga uh, or appearance ng sasakyan. For sa akin kasi is hindi lang mag-aberya or good condition lang. Yun lang yung priority ko talaga sa sasakyan. At konti lang yung percentage na nagbe-base ako sa looks. Nuuna ko talaga yung engine or yung condition ng makina dahil ayun nga, ayaw ko ng aberya. And then yun, dito sa kasa ko to na nagpalit ng ATF fluid at saka yung tawag ito fuel filter, kasi ayaw ko rin na parang hindi genuine yung mga parts na papalitan, yung especially yung sa mga importante na mga components sa sasakyan. Okay lang yung mga hindi masyadong mahalaga. Kaya as much as possible, gusto ko na kung may papalitan man is genuine para at least mas safe ka at akma talaga yung parts na malalagay sa sasakyan. At yun nga yung ATF fluid, at nakagasto din ako ng 7,000 almost. Mga gasto ko na siguro yung pag-ayos ko ng nung nag-change oil ako, naggasto ko ng 7k. Tapos yung pag-change ko ng ATF fluid, yung pag-change ko pala ng bypass coolant is nasa 7k. Kasama na yun yung yung tawag nito, labor, tsaka yung ang tube na binili ko. And then yung pag-change oil ko, sa iba rin ako nagpa-change oil. Bali yung nagpa-change oil ako sa ibang shop din, hindi sa Toyota. Yun nga yung ko ng pagkakamali ko, kasi hindi ako pala kasi same price lang naman yung nagasto ko sa pag ng change oil sa is nasa 7k din. So same lang sila sa price ng ng Toyota kung doon ako. At mas okay pa siguro kung sa Toyota dahil akma pa yung tawag ito, yung oil na ginamit nila. Pero ito, yung oil is naman, fully synthetic. Pero mas maganda talaga kung recommendation or manuals owner ng Toyota. Pero nung nagpa-change oil nito is pinadala ko na rin ng PMS, kaya chinek na rin yung lahat ng appearance, yung yung brake at saka lahat na. So far chinek din ng kanilang mekaniko at nakita niya na maganda pa yung transmission, at yun ko na confirm na okay pa yung transmission niya, wala pang problema. At yun yung feedback niya sa akin sa una kong car repair shop na pinuntahan. And then yun, katapos nun ay pinaayos ko yung coolant, is gumasto din ako ng 7,000. And then yung last ko na nagpaayos is yung ATF fluid niya, at tsaka ayun lang, yung ATF fluid tsaka yung fuel filter pala. Almost 11 ata yun or 10k, kasi mas mahal to. Tapos yung ATF fluid is napamahal din ako, mga nasa 9 siguro or 11. So most of all, mga nasa 30 na nagasto ko dito sa yung tawag ito, yung yun nga, pagpapa-maintenance dito, kasi pina-change ko na para at least meron akong record kung kailan ako magpapa-change ulit or magpapa-change ng mga fluid. At yun, yung paayusin ko na lang sa next, may budget na is yun nga, yung sa aircon. Gusto ko kasi ipapa-service tong aircon. Malamig pa naman na yung aircon, pero gusto ko papalinis. Yun yung next ko na project. And then yung sa headlight niya pala is nagmo-moist. As you can see, nagmo-moist. Ang pagkakalam ko nito at sinearch ko din sa online is may butas na to. Kailangan na itong lagyan ng mga sealant.
At yung headlight nito, yung low beam is pundi na yung isa. Kaya gusto ko yung papalitan. So para maganda pa naman yung tindig ng ng sasakyan. Nagustuhan ko yung color. Yun. At yun, wala naman akong problema. At ito talaga yung pinapangarap ko na sasakyan. At yun, nabili ko. Kahit nakachamba ako at nakahanap ko ng I think pinaka lowest price na sa akin sa market, kasi yung budget ko kasi nasa 600k. Sabi ko pag nakahanap ko ng mga 600 below ay magbibilin talaga ng sasakyan. And ito, at so far wala pang ilang buwan ko na to, isa or dalawang buwan ko na nagamit. Wala pa, nakapunta na ako ng mga malalayo at wala pa akong hindi pa ako na-aberyahan or something. Ayun, yun lang gusto ko i-share sa inyo guys. At sa next ko na sampay, yun nga, ipapa-detailing ko pa interior, pa-service ko yung aircon, and then yung yung tawag ito, yung rust proof sa ilalim, sa under chassis coating, and then ayusin ko to yung headlight, papa-seal ko, and then I think ipapa-change ko rin to yung tawag nito, yung coolant, kasi nung change to yung bypass hose coolant ay iba na yung coolant na nilagay nila. So parang nahalo na yung coolant, ibang brand ng coolant, pero okay naman, same color naman sila, pink. At gusto ko lang i-flash dahil hindi ko rin sigurado kung tama ba yung yung recommendation, pero so far pag check ko sa loob, malinis pa naman. And then yung belt pala, tapos ipapalitan ko rin yung belt. Hindi ko kasi alam kung kailan na to napalitan or hindi pa napalitan, dahil yung belt is every morning ay yun, may squeezing na sound. Pero madali lang, lang naman yun, sa first start lang naman yun. Sa cold start, mag cold start, kasi na search ko rin yan. Kasi pag ganyan, kasi yung condition ng belt is medyo hindi na siya solid. So yun, baka ipapa-change ko na to, kasi para at least iwas na rin sa kung ano man yung mga aberya na mag-outcome pag hindi ko to napalitan. Kaya yun lang guys ang i-share ko sa inyo. Kaya peace.